Alright, welcome back mga kababayan dito po sa ating munting YouTube channel, ang Nerds TV 51. Unang-una ay magandang gabi sa inyong lahat, lalo-lalo na po sa mga kapatid. Saan man kayo sulok ng mundo naroon, ay sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Pag-usapan po natin mga kapatid dito pong pinagsasabi ni Epifanio Labrador tungkol po sa Iglesia ni Cristo, lalo-lalo na po sa tagapamahalang pangkalatan na si kapatid na Eduardo B. Manalo. Grabe po ang kanya pong mga pinagsasabi. Doon nga po ay kanya pong pinagmumura ang tagapamahalang pangkalatan ng Iglesia ni Cristo. Kung titignan mo ay talagang napakatapang ni Epifanio Labrador, mga kababayan. Kaya bago po natin panoorin at pakinggan ang kanya pong mga pinagsasabi ay sa mga kapatid dyan ay maging kalmado lang po tayo. Huwag po tayo magpadala sa ating pong mga emosyon, galit sa kaninumang tao na naninira sa Iglesia ni Cristo. Salip ay dapat na lang natin silang unawain at kaawaan, sapagkat sabi nga ng ating Panginoong Jesucristo, hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Katulad po nitong si Epifanio Labrador, mga kababayan. Ito po, panuorin po natin ang kanya pong mga pananalita na tila baga ay wala na sa katinuan itong si Epifanio Labrador. Dapat po rito ay dalhin ito ng kanyang mga kamag-anak sa mental hospital, mga kababayan. Ito po, panoorin po natin. Itong ng Iglesia ni Cristo, si Eduardo, isang magandang putang ina mo ka. Ha, Eduardo Manalo, mukhang pera ka, talagang demonyo ka. Ilang bilyon ang binigay sa'yo? Tarantado ka. Si Cristo, puro putang ina mo ka, Eduardo Manalo. Kiki ka ng ina mo. Ina mo rin. Ha? Wala akong pakialam sa inyo kahit 1 trilyon pa kayong mga taga-Iglesia ni Cristo. Sa puntong ito, ha? Sa puntong ito, hindi nyo matatakot si Epifanio Labrador. Sige. Mga gunggong kayo, mga diputa. Sige pa. Kaya ikaw, Manalo, yung itsura mo na parang mongoloid kang demonyo ka. Sinasabihan kita, ha? Umayos ka. Hindi porkit leader ka ng Iglesia ni Cristo. Untog ko yung ulo mo eh. Tagal ko nang alam yan. Ikaw yung mukhang mongoloid eh. Na ang Iglesia ni Cristo talagang mga kriminal yung mga, kaya nga lalakas ng loob ng mga yan eh. Tukuhan talaga ng Iglesia ni Manalo. Pera lang pala katapat ninyo, mga yawa kayo dyan. As ang gaganda ng suot ninyo, akala nyo mga santo kayo, mga demonyo kayo. Gago talaga tong Iglesia ni Manalo na to. Diputa kayo. Mga putang ina ninyo. Mga gago na mga Iglesia ni Manalo. Pero kung tatanungin nyo ko, kung tinitira ko ba dito, yung leader ng Iglesia ni Cristo, yes, dahil gago. Dahil si Raulo. Gunggong ka. Tangina, kung hindi lang naming alam na kaya lang naman kayo lumalago ng ganyan dahil pinipilit ninyo yung mga membro ninyo na mag-abuloy. Pag hindi nag-aabuloy, titiwalag ninyo mga diputa kayo. Kala ninyo ha. O, kanino ba nakapangalan yung mga ano yan? Mga property. Sa isang tao lang. Sira ulo kayo. Kaya mga kababayan ko, isa po sa banta ng ating masaulitin ko ay ang Iglesia ni Manalo. Tapang. Grabe, ayan ha. Ayan po mga kababayan, mga mahal na kapatid. Narinig niyo po ba ang sinabi nitong si Epifanio Labrador? Ang tapang ha. Pag ito tinambakan ng kaso, sigurado
Magtatago ito sa saya ng kanyang nanay. Ito po mga kababayan at mga mahal na kapatid, naniniwala po ba kayo dito kay Epifanio Labrador na matapang itong taong ito? Kayo po, sagutin niyo po. Ako po, hindi pa ako naniniwalang matapang yung unggoy na ito eh. Tignan nyo naman yung unggoy na ito, tignan nyo ha. Kung matapang ito, bakit nakatakip ang muka? Ano kaya, bakit kaya nakatakip ang mukha nito? Baka naman sarat ang ilong nito. Kaya nahihiya ilabas sa madla. O baka naman kaya yung labi nito baka parang labi ng ano. Kaya ganyan nagtatakip ng mukha ito. O, isa pa, ito pong si Epifanio Labrador mga kababayan. May halin tulad po natin ito sa isang latang walang laman. Yung lata po, pag walang laman, pag kinalantog mo, maingay. Ganyan po si Epifanio Labrador, yung unggoy na ito. May halin tulad din natin siya sa isang ilog. Pag ang ilog, maingay, ibig sabihin, mababaw yun. Ganyan po itong si Epifanio Labrador. Ano po mga kapatid? O, sabi pa niya, hindi daw siya natatakot. Kahit 1 trilyon pa daw ang INC. Ganyan po katapang itong si Epifanio Labrador. Mga gunggong daw ang mga iglesia ni Cristo. O yan po, mahal na kapatid. Ang hitsura daw ni Ka Eduardo ay parang mongoloid. Pero tignan ninyo yung pagmumukha ng unggoy na ito. Hindi ba siya yung parang mongoloid ang pagmumukha? O, si hitsura pa lang talagang mongoloid ito Hindi ko alam baka dating ano ito Dapat ang payo natin dito kay Epifanio Labrador mga kababayan, mga mahal na kapatid. Dapat mananawagan tayo sa mga kamag-anak nito, sa mga magulang nito, dapat dali nila ito sa mental hospital. Kasi baka makapanakit na ito Kumbaga sa aso, ito yung asong asong ulol. O, yan po mga kababayan. O, biro mo sabihin niya, demonyo daw si Ka Eduardo Manalo. Sira daw ang ulo. O, iuuntog daw niya ang ulo ni Ka Eduardo. Abay, bata, mag-isip-isip ka muna sa mga pinagsasabi mo. Dahil pagka pinatulang ka, baka hindi mo alam kung saan ka magtatago. O, hindi naman sana nanakot. Ang mga INC sa mga kanib sa INC ay mababait ang mga ito. O, pero ang masama, pagka ang Diyos ang pumatol sa'yo. Ano Epifanio? Sigurado hindi na makakatulog ng mahimbing tao na ito, itong unggoy na ito. Hindi na makakatulog ng mahimbing ito. Oh. Diro mo, sabihin pa niya, mga kriminal daw ang iglesia ni Cristo. Oh my God. Kita mo yung pinagsasabi nito, kaya nga ang utak nito, mga kababayan, wala na po ito sa katinuan. Kaya yung mga kamag-anak nito dapat medyo dali ninyo ito sa mental hospital kasi delikado ito. Baka pati kayo saktan nito. Oh. Kasi wala na sa sarili ito Oh, sinabi pa niya, ang Iglesia ni Cristo daw ay banta sa gobyerno. Paano niya nang nasabi yan na banta sa gobyerno ang Iglesia ni Cristo? Unggoy, para sabihin ko sa'yo, baka hindi mo alam ang mga tinutulungan ng Iglesia ni Cristo. Ang Iglesia ni Cristo katuwang ng gobyerno sa pagtulong sa mga proyekto. Tumutulong sa lahat ng mga biktima ng kalamidad, hindi lang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang
ang Iglesia ni Cristo ay laging sumusuporta ito sa gobyerno. O kaya, paano mo nasabing banta ang Iglesia ni Cristo sa gobyerno? Alam niyo po mga kababayan, ito pong si Epifanio Labrador. Ang mga vlog po nito ay puro po fake news. O sa mga vlog po nito, wala naman po siyang pinapakita ng mga pruweba. Puro ano lang to chismis lang to Ang problema, marami sa mga kababayan natin ang napapaniwala ng unggoy na ito. O kasi alam naman po natin, ang mga kababayan natin, mas pinaniniwala nila ang mga chismis kaysa sa mga katotohanan. O. Kaya yung tao na to dapat sampan ito ng kaso. O mga kaanib sa INC dyan, pwede nyo itong sampahan ng libel case. Pwede ninyong sampahan ito ng grave threat. Yung sinabi niyang iuntog niya ang tagapamahalang pangkalatan. Pagka ang inuntog mo ang isang tao sa matigas na bagay, pwede niya itong ikamatay. Kaya pwede itong sampahan ng kaso, mga kababayan. Mga mahal na kapatid. Sa dami ng mga kaanib sa iglesia, lahat kayo magsampa. Ewan ko lang, pag hindi ito nataranta, baka hindi alam kung anong gagawin ng tao na to. Matapang lang to sa social media. Sinasabi niya matapang siya, pero ang totoo niyan, takot po ito, hindi po ito matapang. Kasi bakit nakatakip ang mukha? Bakit hindi mo ilantad ang yung pagmumukha? Puro ka lang dakdak. Marami din napapaniwala ito. Kaya dapat turuan din ito ng leksyon ang taong ito. Kasi marami rin itong napapaniwala. Kahit na mga fake news ang ibinabalita nito, puro paninira, marami din itong nahihikayat. Hindi po ba mga kababayan? Alam naman po natin ang ugali ng mga Pinoy. Mahilig sa chismis talaga. Mas pinaniniwalaan talaga nila yung mga chismis kaysa sa mga katotohanan. Tignan po ninyo yung vlog nitong Epifanio Labrador na to, itong unggoy na ito. Kung matapang ito, alam nyo mga kababayan, tinignan ko po ang kanyang YouTube channel. Yung post niya po ito, wala na po ito doon sa kanyang YouTube channel. Dinilit niya po ata. Bakit mo dinilit? Akala ko ba matapang ka? Unggoy. Akala ko matapang ka. Bakit wala na sa YouTube channel mo yung video mo na yan? Ang problema, marami ng mga kaanib sa INC ang nakapag-download ng video mo na yan. Kaya, pag pinatulang ka, nako. Alam nyo mga kababayan, mga mahal na kapatid, imbis na magalit tayo sa unggoy na ito, alam mo, naaawa ko dito sa taong ito, sa unggoy na ito. Nakakaawa ito. Kasi pag ito pinatulan ng Diyos, kahit anong gawin ito, talagang pag ang Diyos ang humatol dito, kahit saan magtago ito. Hindi nyo ba natatandaan mga kababayan? Marami na nagtangkang lumaban sa Iglesia ni Cristo. Marami na nagtangkang pabagsakin ito, pero ano nangyari sa kanila? Hindi sila nagtagumpay. Sa halip, sila po ay napahamak. Kaya, itong si Epifanio Labrador na to mga kababayan at mga mahal na kapatid, pag nakita natin ito na sa kanyang YouTube channel hindi na nagbablog, isa lang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, pinatulan ito ng Diyos. Baka bigla dapuan ito ng mabigat na karamdaman na wala ng lunas dahil sa kanyang mga pinagsasabi sa tagapamahalang pangkalatan ng INC. Isa pa, yung tao na ito mga kababayan, dito mo makikita kung paano ito pinalaki ng kanyang mga magulang. Kasi kung pinalaki ito ng maayos ng kanyang mga magulang, hindi ito ang ugali nito.
hindi ganito ang pananalita ng unggoy na ito. Palibasa, hindi pinalaki ng maayos, kaya ganito ang ugali. Alam niyo po ba yan, mga kababayan? Pagka ang bata po hindi pinalaki ng maayos ng kanilang mga magulang, asahan ninyo ang ugali nito napakasama. Tulad nitong si Epifanio Labrador, na ugaling demonyo. Ngayon, pag narinig mo to, baka magalit ka, Epifanio Labrador, baka sabihin mo, dinadamay ko ang magulang mo. Abay, sisihin mo ang sarili mo. Bakit? Idinadamay mo ang tagapamahalang pangkalatan ng AEC. Ang tagapamahala ba may ginawa bang masama sa'yo? Wala. Bakit ganyan ang pananalita mo? Dapat, suriin mo yung sarili mo. At saka wag puro chismis. Ito po, ganito lang po tayo, mahal na kapatid. Wag po natin pairali ng ating galit, ang emosyon sa taong ito. Salip ay kaawaan natin ito, ang taong ito. Kasi sabi nga ng Panginoong Jesucristo, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Tulad po nitong si Epifanio Labrador. Muli po, kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating pong munting YouTube channel, mag-subscribe po kayo at huwag kalimutan i-click ang notification bell para maging updated po kayo sa ating pong mga reaction video na ating pong i-upload. Dito lang po sa Nerds TV 51. Mundo'y nagliwanag nang makilala ka, di may